Mahigala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami inyong mga tigbalita sa kanginan, Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Watod sa mga nagunang balita karong adlaw Huwebes, Abril 24 tuig 2025. Maayong hapon kanimo diha, partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maayong hapon ug maayong hapon usab sa ato mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nano ka na mo pagsibya dinhi sa Davao City. Umadung usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region ingon man dinha sa Bukidnon. Nanghinaot mi sa kanunay nga anamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili namin maglangan sa paghatod sa mga balita o impormasyon karong adlaw Huwebes. Atong oras alas 5:12 na sa hapon. Aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Duha ka kaso sa gituohang monkeypox gi-monitor sa South Cotabato. Kapin 12,000 ka magtutudlo magsilbi isip electoral boards karong eleksyon sa Davao Region. Sospek gipusil patay ang iyang igsuon sa Talayan, Maguindanao del Sur. Kandidato pagkamayor sa Zamboanga City na palgang wa nay kinabuhi sulod sa iyang panimalay. 15 ka mananagat sa Jensen sa Maran, human mibusikad ang usa ka bangka. 50 ka personal sa nagkadayang unit sa Police Regional Office 13 ni salmot sa seminar kabahin bomb awareness. Alang sa tuwang national headlines sa Department of Education, todo ang pagpangandam aron suportahan ang mga magtutudlo nga moserbisyo sa midterm elections. DOH giaghat ang publiko sa pagsalmot sa World Immunization Week nga gisugdan karong adlaw. Pressing ka-finder, mahimo nang ma-access matod sa COMELEC. Samtang lisensya sa kapin 600 ka mga drivers gisuspinde sa LTO tungod sa reckless driving. Alas 5:14 sa hapon, alang sa tuwang international headlines. Siyam kaadlaw nga pagbangutan sa Vatican magsugod karong Sabado. Patayng lawas sa usa ka lalaki sa Israel nga giingong giatake og pating napalga na human sa duha ka adlaw nga search operation. Samtang sa tong sports sa headlines sa Alex Yala, gipangandaman na ang subling panagtigi nila ni Swatek. O sa atong entertainment and showbiz update, Kobe Paras o Kailin Alcantara gibaniog nga sa unang simana ni Bulana natapos ang relasyon. O atang ininyo niya taod-taod ang pangutana alang sa atong RN Pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras alas 5:15 na sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Gipailawom karon sa hugot nga monitoring sa Integrated Provincial Health Office sa South Cotabato ang duha ka gisuspetsahang kaso sa Mpox sa probinsya. Subay sa report, ang usa ka suspected case sa dili residente sa South Cotabato og dayo lang sa probinsya aron magpakonsulta samtang ikaduhang kaso naggikansab sa South Cotabato. Nasairan nga naka-isolate na karon ang duha ka mga pasyente samtang gipadala na ang mga specimen niini ngadto sa Research Institute for Tropical Medicine alang sa confirmatory testing. Sa karon, nagpaayo na sab kini sa Balay Tambalanan.
Subay nini giyawag ang publiko nga mahimong kalmado og magpakabana og mag-alerto sa tanang higayon. Kung adunay masinati ang sintomas sama sa hilanat, rashes, blisters ug pagkaluya sa lawas, angay mo report sa hingtungdang ahensya ug magpakonsulta sa doktor. Samtang sa samang bahin, gitambagan ang katawan nga kanunay magsuot og face mask kung muadto sa publikong lugar, magsuot og long sleeves og pantalon og likayan una ang skin to skin contact aron malikayan ang pagkatag sa maong sakit. Alas 5:16 sa pagpadayon sa atong balitang lokal, hitsas na ang pagpangandam sa Department of Education alang sa umaabot nga midterm election karong Mayo 12. Sigon ni Dudong Atilio, tigpamaba sa DepEd 11, moabot sa 12,411 ka mga magtutudlo ang magsilbi isip Electoral Board sa tibuok Davao Region. Sa nahisgutang ihap, 1,136 niini ang mahimong DepEd supervising officials, samtang 143 ang sakop sa board canvassers. Lauman nga ang mga madistinong teachers sa mga hilit o bukirong mga lugar, kinahanglan nga ana-ana sa ilang designated schools, una pa man sa adlaw sa eleksyon. Alas 5:18 sa hapon, dugang pa sa itong balitang lokal. Brutal nga gipusil patay sa usa ka sospek ang iyang kaugalingong igsuon sa barangay Poblasyon, Talayan, Maguindanao del Sur, bandang alas 11 ang takna kagabi. Subay sa report sa kapulisan, gilang biktima nga si Johari Dawi, 30 anyos, o residente sa maong lugar, samtang ang sospek nailhan nga si alias Pox, 27 anyos, sa kinsa igsuon sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga dunay nagbangi ang manag-igsuon hangtod nga miresulta sa ilang panaglalis. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival gumikan sa igo sa pinusilan sa iyang ulo nga bahin. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala gikan sa kalibre 45 nga posibleng gigamit sa suspect sa pagpusil sa iyang igsuon. Nakakustodiya na ang suspect sa kapulisan samtang giimbestigahan ang motibo sa maong hitabo. Wa na'y kinabuhi diyang napalgan sa bangko sulod sa iyang panimalay ang 80 anyos nga si Orlando Negrete Sr., kandidato pagkamayor sa Zamboanga City. Base sa pahayag sa Zamboanga City Police Office, ang mga kaubanan ni Negrete sa Mindanao Militia kung asa siya nagsilbi isip chairman ang nag-report nga wala na sila nakabalita pa niini sulod sa upat ka adlaw. Busa ni bati na sila o kabalakas sanglit na siren nga nag-inusara lang sab kini sa iyang Pinoy-anan. Bisan tuod dako ang posibilidad nga natural death lang ang nahitabo kang Negrete. Susihon gihapon sa kapulisan ang uban pang posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Alas 5:20 sa hapon, lain pang balitang lokal, nakahiagom og second degree burn ang mukabat sa 15 ka mga mananagat. Human nga misilaob ang gisakyan nilang bangka sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, General Santos City, di palang dugay. Sa investigasyon sa Philippine Coast Guard ug General Santos City Police, nangandam ang mga mananagat aron mopalaut sa kadagatan sa Mati City, Davao Oriental. Sa dihang kalit nga mibusikad ang bangka gumikan sa liquefied petroleum gas kon LPG nga gigamit sa pagluto. Nasayran nga 17 katawag sakay sa maong bangka. Insagad kanila na kay agom og grabing samad, samtang ang uban paspas nga nakaambak sa dagat. Madayon pasab ang pagpaayo sa ospital sa mga naaksidenteng mananagat. Moabot sa 50 ka personal sa nagkadaiyang unit sa Police Regional Office 13 ang nisalmot kagahapon sa one-day Project ABKD o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties and Protocol Explosive Related Incident Investigation Seminar. Gipahigayon ang mabulukong aktibidad sa multipurpose building sa PRO 13 sa Camp Colonel Rafael Rodriguez sa Butuan City.
Tinguha ni ini nga mas ma-improve pa ang kahibalo sa kapulisan sa rehiyon sa saktong protokol sa pag-handle sa mga explosive-related incident. Mao ka na ang detalye sa among mga balitang lokal. Mubalik pidayon alang sa paghatod sa atong balitang national, sports ug uban pa. At oras alas 5:27 na sa hapon. Alang sa itong balitang nasyonal, todo na ang pagpangandam sa Department of Education kung DepEd aron suportahan ang mga magtutudlo nga moserbisyo sa 2025 midterm elections. Ginauman nga libuan ka mga magtutudlo og personahe sa ahensya sa tibuok nasod ang moserbisyo isip election workers sa umaabot nga election karong Mayo 12. Gawas niini gi-activate sab sa DepEd ang election task force sa tanang level gikan central, regional ug school division offices aron mapapaspas ang paghatag og real-time monitoring ug pagresponde sa mga insidente. Ang maong task force makadawat sab og honoraria, overtime pay og compensatory time off subay sa government rules og ilang employment status. Giawhag sa Department of Health ang publiko nga mosalmot sa halapad nga bakunahan subay sa pagsaulog sa World Immunization Week. Ang maong kalihukan gisugdan karong adlaw nga mulungtad hangtod sa pitsa 30 ning bulan na. Partikular na sa Davao City, Samar, Bicol ug sa uban pang dapit sa nasod. Usa lamang kini sa nasudnong lakang sa DOH aron maprotektahan ang katawhan batok sa mga balatian, ilabi na ang mga bata, mga mabdos ug mga senior citizen. Subay niini kinahanglan lamang nga moadto sa pinakaduol nga health center sa inyong lugar aron masuta sa kung kanus sa ang vaccine schedule ug sa kung unsang matang sa bakuna ang ihatag sa matag membro sa pamilya. Alas 5:29 sa hapon, dugang pa sa itong balitang nasyonal. Alang sa tanang mga botante, kung dili mo sigurado nga active pa sa kung asang inyong presinto, dili angay mag-uol partner Mariz. Kay karon pa lang mahimo nang ma-access ang precinct finder sa Commission on Elections sa COMELEC alang sa 2025 midterm elections. Sa paggamit sa precinct finder, gitambagan sa COMELEC ang mga rehistradong botante nga ibutang ang tanang impormasyon sama sa first name, middle name, last name, date of birth o place of registration. Gipaniguro ni COMELEC Chairman George Garcia nga lisod mahak ang precinct finder gumikan kay adunay mga gipang bansay nga personahe ang COMELEC aron magbantay niini. So kato partner Mariz no, itong mga nalibog, nakalimot, adto lang mo sa COMELEC nga website o sa COMELEC Precinct Finder. Yes, kay actually last election maupod na ang dako kay natabang sa amu og sa akong pamilya partner kay nakalimot nami unsa among precinct number ana so at least pinaagi ana magiyahan gyud mo makabalo na mo asa mo paingon di na magsigig pangita pa. Sakto. Dugang sa atong balitang national, moabot sa 671 ka driver's license ang gisuspende sa Land Transportation Office human nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Diin ang uban nagpositibo sa illegal drugs atol sa random drug test nga gipahigayon sa nilabayng Semana Santa. Sa press conference kagahapon, gibutyag ni LTO Assistant Chief Vigor Mendoza II nga gimando na ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pag-issue og show cause order sa maong 671 ka mga drivers. Suspendido sa 90 ka adlaw ang ilang mga lisensya samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa ahensya sa ilang gikalambigitang salaod. Gipasalig sa DOTR nga dili gayud nila i-tolerate ang bisan kinsang mga reckless drivers. Busa mas maayong magmatngo na umutuman kanunay sa balaod trapiko aron dili mawad-an sa ilang panginabuhian. Sa laing bahin, nagpagula na usab og show cause order ang LTO alang sa registered owner sa 1,165 kasakyanan nga wala nakapasa sa roadworthiness inspection.
Alas 5:32 sa hapon, mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balita sa langyong kabaybayunan, ibutyag karon sa Vatican ang pagsugod sa tradisyonal nga siyam kaadlaw nga pagbangutan alang sa namatay nga si Pope Francis. Matod sa Vatican nga magsugod kini karong Sabado diin adlaw sa lubong mismo sa 88 anyos nga Santo Papa. Sugod sa maong adlaw adunay may tabo nga gitawag og Novem Dialis sa St. Peter's Basilica nga matapos hangtod Mayo 4. Sa maong adlaw sab, magpahigayon na og conclave diin pagpili sa bag-ong mulingkod nga Santo Papa. Dugang sa atong balitang international, human sa duha ka adlaw nga search operation. Nakita na ang patayng lawas sa usa ka lalaki. Human kini giingong giatake og pating sa Mediterranean coast sa Israel. Ang biktima na ilang si Barak Zak hamtong ang pangidaron og duna matud pay upat ka anak. Sa usa ka Facebook post, gibutyag sa asawa sa biktima nga nagdive kini sa area suot ayang snorkeling gear ug dala ang underwater camera. Dili matud pa kini ang unang higayon nga nagswimming ang iyang bana sa maong lugar. Giklaro usab niini sa post nga wala nagdive si Barak sa maong kadagatan aron magpakaon sa mga sharks. Apan buot lamang niini kini silang i-document. Apan diyang nasayran nga nagpaduol na kay Barak ang mga pating ni gamit kini og camera stick holder aron abugon sila. Dayon nilangoy na pabalik sa baybayon. Apan pakyas kay naabdan kini og giatake og gilayong na missing human sa insidente. Nasayran nga ginadayo ang lugar sa mga beachgoers nga buot ma-experience ang magpakaon o mag-swimming kauban ang mga pating. Uy, Diyos ko Lord. Bisan pa gibawal na kini sa ilang otoridad. Sumala sa Israel Nature Parks Authority Marine Rangers, mauna kini matud pa ay katulong natalang insidente sa shark attack sa Israel. Usa niini nahitabo ni adto pang 1940. Murag kuyo pod og trip ni mga tao diri partner kay musugat man og shark. Murag makayta sa gituyuan naman yun ninyo kung let's say ma-injured mo ya kato worse. Pero kato siya partner, documentation iyang gibuhat pero mo lagi wa jud in town giswerte. Naabtan jud. Kanang sa mga gustong mag-vlog, tun-e jud og maayo ang inyong gustong i-content. Yes, ayaw jud in town ni mga iyon ani oy. Murag arang-arang ba tong mo kit-kit siguro og punuan partner? Murag arang-arang pa matong butanding balag mura siyang dinosaur og nawong kay harmless man to. Yeah, siguro partner kay nasiguro siya nabasahan sa internet ka fake news nga friendly ang mga shark siguro partner. dili tanang shark siguro. Bitaw no na ba sama ra puguna sa tao dili tanang tao buotan na apoy mga aggressive o ana ra pud na. At oras alas 5:35 daghang salamat partner Baris. Mao kana to ang balitang international karong hapuna. Dinita sa tuwang sports update. Dili mo kumpiyansa si Pinay tennis star player Alex Iyala sa subli nilang panagtigi ni world number 2 Iga Swiatek sa Poland. Gikadakdang makaatbang niya si Swiatek sa ikaduhang round sa Madrid Open karong gabi. Sa niaging bulan, gipildi ni Iyala si Swiatek sa quarterfinal sa Miami Open. Matod ni Iyala, kadadula niya adunay nagkadaiyang istorya diin importante sab nga iyang pangandaman. Isa lang ang Polish tennis star nga giidolo ni Iyala ni atong siya nagsugod pa sa pagdula og tennis. Uy, gumikan ini padayon pa ang gimo nga pagpangandam aron subling masakmit ang kadaugan niya sa Miami Open. Imagine partner si kaniyang kontra de karon iya ding gina-idolo partner. Pero dito makayon daghan jud full of surprises jud ang kinabuhi.
Pareha na good na partner, kanina nila Morissette, nila Clarice, idolo nila si Regine, pero di ba kasabayan nila mag-duet, mag-perform pa sa ASAP. Ano lang dyan ang kinabuhi. Ikaw gani partner kay idol dyan ka sa una. Di ba ikaw mo to kung idol, bata pa ko? Baliw. Char na lang. O kada to ang sports update para karong adlaw Huwebes. Okay, di na tayo maglangan. Dili na punta sa atong showbiz update. Maintriga. Gibutyag sa usa ka iladong entertainment portal sa nasod nga sa unang simana of first week ning bulan sa Abril. Nag-break ang celebrity couple nga sila Kailin Alcantara o Kobe Paras. Wa man lang jud gipaabot ning 1 year partner. Kini matud pa ang revelasyon sa ilang source nga konektado ila Kailin o Kobe. Apan wala na gidetalye pa sa kung kinsa ang unang nakigbulag. Kinsa ba gyud? Gididan lang matud pa ang duha nga ipahibalo sa publiko ang estado sa ilang relasyon sanglit duna pa sila ay mga endorsement. Bitaw no nakapirma mo na sa kontrata. Ay nung duman nga weeks ago na matikdan sa netizens kani matang lawin nga mga netizens partner. Nga wala na sa Instagram post ni Kobe ang pipila nila ka pictures ni Kailin ug ang nabili na lang ang ilang mga hulagway may kalabutan sa ilang brand endorsement. Ana day na. Pareho na usab nag-unfollow ang duha sa ilang Instagram account. So mingon na ang netizens dili na jud ni duda ning amoa murag kumpirmado na gyud kay katong days ago si Kailin ang unang nag-unfollow. I don't know kung gahapon ba to basta murag kahumal pipila ka ano lang ato partner si Kobe na dayon nag-unfollow na po na pa yung mga cryptic post po ang mama ni Kobe Paras. Uy. Si Jackie Foster ba na? Di ko kailan ng mama niya ex ni Benji Paras. Ang iyang papa lang noon. Ang imong idol pod. Bitaw no. Pero sa ila palang kato palang na-link pa lang ni silang duhang partner. Ako mura na kung nagmadam auring ato kag di ni magdugay ning nani baawa natagnaan gyud. Murag sa gunson karong tuiga partner ba murag pipila na lang mi ang wa pa masakpi siguro murag ana. Murag gamay na lang jud nagpabiling mga buotan lagi. Mag-meeting daw mga gwapo siguro kaya na sige nagkasakop. Mao na ron. Bitaw ay most kadaghanan sa mga ingon-ani nga pangitabo partner nagsugod sa mga unfollow niya murag sinyalis na murag first step na sa tong mga netizens na. Yang uban ana wala mo jud na totally sa ako lang panagapa wala na totally gi-delete ang pictures gi-archive lang na unya basi magbalik sila ibalik na po na balik na po ma-display na po nagbalik. Ana din na. Ana na siya. Ato oras alas 5:39 sa hapon na mao kana ato ang showbiz update. Lagang salamat partner Mariz. Samtang atong balikan ang atong mga headlines. Duha ka kaso sa gituang MPAX sa gi-monitor sa South Cotabato. Kapin 12,000 ka magtutudlo magsilbi isip electoral boards karong eleksyon sa Davao Region. Sospek gipusil patay ang iyang igsuon sa Talayan, Maguindanao del Sur. Kandidato pagkamayor sa Zamboanga City na palgang wa nay kinabuhi sulod sa iyang panimalay. 15 ka mananagat sa Jensan sa Maraan, man mibusikad ang usa ka bangka. 50 ka personal sa nagkadaang unit sa Police Regional Office 13 ni salmot sa seminar Kabahin Bomb Awareness. Precinct finder mahimo ng upon DepEd. Todo pagpangandam aron suportahan ang mga magtutudlo nga mo serbisyo sa midterm elections. DOH giaghat ang publiko sa pagsalmot sa World Immunization Week nga gisugdan karong adlaw. Samtang precinct finder mahimo nang ma-access matod sa COMELEC. Lisensya sa kapin 600 ka mga drivers gisuspinde sa LTO tungod sa reckless driving. Siyam kaadlaw nga pagbangutan sa Vatican magsugod karong Sabado. Patayng lawas sa usa ka lalaki sa Israel nga giingong giatake og pating napalgana human sa duha ka adlaw nga search operation. Og Alex Siala gipangandaman na ang subling panagtigi nila ni Swatek. Kobe Paras ug Kailin Alcantara gibaniog nga sa unang simana ning bulana natapos ang relasyon.
O kani di gyud ni matapos unta magpadayon gyud ni ang atong pakulo no para at least na po tay inadlaw-adlaw nga papremyo sa atong mga supporters ug avid listener ug Facebook Live viewers. Ang pangutana, asang lugar sa Mindanao nibusikad ang usa ka bangka nga gika-injured sa pipila ka individual? Again, asang lugar sa Mindanao nibusikad ang usa ka bangka nga gika-injured sa pipila ka individual? Kung nakahinumdum mo sa answer, i-text na dayon sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede na usab ninyo i-chat sa kuang nagbabalik nga second Facebook account. Gray Pusadas ang inyong tubag. Kalakip ang inyong full name, lugar, of course. Ayaw ninyo kalimti sa pagbutang ang inyong GCash account name and number. Stay tuned kay mubalik pa ni partner Jimnil alang sa atong RN Diskusyon. EXL Makabuhay Plus. Alas 5:49 na sa hapon, balik na din sa itong programang RN Balita ug sa katapusang hugna ang RN Diskusyon. Partner Mariz, maayong hapon kanimo diha. Yes, partner Jimnil, maayong hapon. Of course, sa ato nagpadayong tigpaminaw, ingon man mga Facebook Live viewers, maayong hapon ug daghang salamat sa inyong makanunayong suporta. Ug ang pangutana nato karon sa atong diskusyon, duna ba mo kasinatian? DN reckless driver ang gamaneho sa inyong gisakyang pampublikong sakyanan. Ako naka-experience po ko ani sa una katong wala pa ako nakapalit og scooter no nga sige pa kag commute. Daghan jud ni mga makaingon ko sa man yung driver GLBM siguro ni siya kay murag mag 120 kurbada naman yun, murag nagdali man yun, murag bitaw nagigukol og taman. So anyway, partner, nagpadangat diri. Isa sa mga binamano nagpadangat si Sir Kirby Hirado sa ilahang opinion. Ana siya sa akong bahin, actually trauma na ko ani. Dugay na ni wala pay pandemic, one time lang pud to nga gikan mi og tagom pauli sa nabunturan. Amo ang gisakyan kay katong green nga, gi-mention niya kaning sa ni Gian Liners bus. Nga ang driver ato grabe mo pakusog og dagan na anami ato sa mawab nga daghan og mga kurbada. Ang kurbadahon dili mawab no. Unya pangpang naraba na sa kilid agoy Ginoo ko. Ug ang pikas kay bukid-bukid maay nilang gani nga wala ko natulog ato mga orasa. Ug nakapansin ko nga kusog na kaayo ang padagan sa bus then kumukurbada na dito pa niya minuran ug hinay unya pasutoy na pod. Unsa ba tong driver sir? Hangtod sa nireklamo na jud ko, niingon ko nga sa atbang na kilid nga naglingkod kay kusog ra kaayo ang padagan sa driver. Maauto ang uban sa di ay nakapansin na pod. O wala ako nagduha-duha og yaw-yaw. Na mao pod lagi mayaw-yawan jud ni uban partner. Niana jud ko nga pahinay-hinay lang in town kuya, kusog kayo imong padagan og sa kurbada og nisunod pod og badlong ang ubang pasahero ato kay naara ba joy mga bata atong panahon na. Usa to siya sa nakapatroma daw siya partner. Kana mga driver jud nga gadali jud literal. Wala ko kabalo unsay pangrason ni kuya driver ato basig kalibangon o urgent matters pero bisan pa man ing ana dili lang unta niya buhaton kung nag-andam na lang siya daan sa iya kaugalingon usa siya mo biyahe kay basig madabay pa niya ang iyang mga pasahero. Hangtod sa naabot ra taong mi safely pero pag abot pud namo lagi galuha-luha ang mata sa kakulba. Sakay mo kabuhi. Ikaw ba kung dagaton ka no? Ma-times to gyud ang imong kadagaton kung ingon ana mang klase nga driver nga murag mo respeto lang gamay sa kurbada. Diya ra mo minor, di mo na pwede in town. Kulba ito partner kay encounter mi ana. Murag abot sa may pantukan siguro partner. Di Oro area gyapon. Nga mga ubang metro shuttle lang ibaga biyahe dia partner ko ako masayop. No, so dili lang pod dia og ubang areas pod. No kanang ko kabalo kung siyam ba kabuk ilang kinabuhi pod partner Marizo. Murag ingon nila kanang sama sa iring siyam do ang kinabuhi. Siyam ang kinabuhi. Wala po kani mga jeep dinis Davao partner. No diya sa mostly kanang mga Turil, Kalinan. Kalinan. Di man tanan pero naadyoy pipila. Sa kang Judith pod partner Maris no. Ana siyang nakasulay ko sir pero sa jeep lang. Kana ganing grabe padagan ang jeep.
ikaw ang last ni sakay. So ang naitabo, ang isa kaaping lang sa imong lubot ang nakalingkod. Di ba gumamorang pitiha? Oh. Pag naog na niya, pag naog na ko, sir, kay nanggahi ako ang mga tuhod. Kay grabing pinugong sulod sa jeep. Bito na lalim na ina nakatry jud ko ana sa una ka to mga commute days atong kinabuhi bitaw. Kanipod si Rose Alejo, maing hapon diya Sir Jim ug Ma'am Mariz. Tinuod yun na sir dira sa may mga sa Di Oro nga area kay dagan og kurbada pababa og pasaka. Ang iyang bahin daw kay hapit na daw siya mikis sa iyang katapad kay grabe daw liko. Uy, Kusog ng dagan. Oh, so entag si Piolo to imong katapad ma'am no. kay okay ra. Okay, makakis ka og libre. Si Richard Laguna sa iyang bahin pod nga murag normal naman na sa ilaha sir. Kay murag sini kung matagaan daw higayon kiniunta daw mga drivera ang gipanguha sa Too Fast and Too Furious nga salida. Mao ba na to? Fast and Furious. Too Fast and Furious lahi pod na. So pareha lang na. Fast and Furious la akong nailhan. Fast and Furious ila Paul Walker bitaw nila Vin Diesel. Basig season to ni Too Fast, Too Furious. So anyway na, balik na po ta diri sa atong page partner na pagipadangat si Sir Ryan Elliot. Ana siya dili daw siya nagasakay ani mga biyaheng langit. Pero pag magsabay mi sa dalan ani nila kung naapay mulabaw sa reckless sila na to kuyaw kaayo na magpawati-wati sa dalan ma'am sir. Na-remember na ako kauban ako atong tropa tagsami og sakyanan diha sa may SM Kulan kanang atbang sa fast food chain nun nag left turn mi gikan sa DGT kaning biyaheng langit nga kalinan nga jeep. Kabulo na siya nga nakalusot na ang ulo sa sakyanan sa akong barkada ning suksok jud. So domino effect mi. Nagsunod siya pa ang nasuko sa amua. Nya ako nga ning naog sa kotse sa tunga sa dalan jud kay para makomprontahan nako ang driver paspas kaayo nga nakadagan. Agoy. Ang 40 speed limit nila himuon na nilang 80. One time gikan ko og downtown pauli na ko around 12 midnight na isa ka uso-uso biyaheng turil agi sa Coastal Road. Nakipagkarera pa sa akua. O di ba pag madakpan luoy dayon. Dapat anak nila i-face out na kay mura man pirmi gadali padulong sa langit bitaw pod no. Pang elf truck baya ang engine anak nila. Ay nandi ay mo siguro ko sige padagan partner no. Kung naay kamote rider tawag anak nila ma'am sir, balanghoy driver sa mukoy sala. Labaw pas kamote sa balanghoy. Ang sabang-sabang napabailaing mga lagot mo na nga tawag. Yaw padero. Sabang din kang Ma'am Cristina Delfino sa iyang experience pod. Partner Mariz kay kining taxi nga mura lang nag-drive og 10-wheelers. So, ano kani? Ang iyang gi-explain din ni Partner Mariz ay grabe daw ang sinuksukay. Siya pa daw masuko sa mga 10-wheelers. Nya usahay ubertikan pa niya sa mga ipit nga lugar din taga Davao lang siguro ni Partner Mariz no. So kulbaan ka na sa taxi mo sakyanan bayran niya ang imuhang blockingan mga 10-wheeler. Wala jud ka katunga yun in town. Madaba din nag-stop. Maopod. So wait lang nalanday ko isingit partner nagka-problema na muno ni atong gray na messenger ha. So balik na sa ta sa Mariz kung naay naka-chat na dito naka-activate man ang isa ka account nato Mariz Posada. So dito lang sa pasensya gyud kaayo kay nag-ambot ani ni Google di ba jud niya i-login sige ra siya retry okay naman ta ni kaganiya. So again sa Mariz lang usa mga listeners nato din ha ang gusto mo salmot sa atong pakulo. Kaya pa i-chat lang ninyo. Partner, dito pa doon, ubay-ubay sa padangat og mensahe, malingaw ko magbasa nila mga mensahe. Dito po kang John Carl, sa iyang bahin nga ako man na sir. Ikaw tong kamote or sa balanghoy ka? Asa man ka dito? Pero gi-explain niya din partner. No? Nadyo higayon sir nga kas-kasiro jud ko sa imo drive. Bilabi na pag dukaon na baliktad na manintawon mo eh. Pag dukaon na noon. Kay makawala jud daw duka pag magpabuylo-buylo ka. Usahay pag nakay kalumba dias dalan mawa pod ang imong duka kay ma-challenge man daw ka. Challenge. Alas 5:58 sa hapon, Partner Mariz.
Oy, daghang kayong salamatan. Alas 5:58 naman di ay. So daghang kayong salamat sa mga nisalmot karon sa atong diskusyon. Oy, mga tanang mga naga-drive ha, 2 wheels man, 4 wheels, o pila nakaligid sa iyong gimaneho, pag-amping gyud in town mo. Bawal magkaskasero sa dalan. Para at least di punta makamulta o safe punta makauli sa atong destinasyon. Partner? Atong pasalamatan atong mga partner radio stations nga atong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita o impormasyon matag Lunes o hangtod Biyernes, partner Maris. Atong pasalamatan ang EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang EXL Coffee Mix 17-in-1 nga naghatag pud og 2 ka baso diri sa kape, partner, no? Kaya mo gilaklak karon. Oh, ako rin hurot, wala labot si partner. Grabe yun, basta kape lagi murag Copy is life, yun pag-abot kay partner Jim News. So anyway, thank you po sa ato mga listeners and Facebook Live viewers. Sila Bina, nila Sir Kirby Hirado, nila Sir Ryan Elliot, kay Ma'am Elsa Maymay, kay Sir Eliseo Nabalyo, kay Sir Jay Lucias. So get well soon, Sir Jay, ha. Nang hinaot mo nga maulian na imong panglawas. Kay Sir Rolly Martinez, kay Sir Roy Foro, kay Ma'am Regina Rapista, kay Sir Juno Matakdol, ingon man kay Sir Noel Montilla Abaw, kay Ma'am Claudine Espidilla, kay Ma'am Edith, Ma'am Edith, mayang hapon din na, Ma'am Edith Talindan Isidro, kay Sir Paul Mondragon Taro, kay Ma'am Cha Salili Aransado, kay Sir Tarcisio Marimon, kay Ma'am John May Sortones, ingon man kay Ma'am Corazon, kay Sir Jose Serenado, kay sa pani-partner, kay Ma'am Giselle, kay Sir RG Lapuente din ha sa Kalinan, Davao City, ingon man kay Ma'am Island Joy Tanukan, kinsa panidiri sa atong messenger, partner. Amo to sila, partner. Oh, congratulations na sa atong mga winners karong adlong Huwebes. Ang unang nakatama ang taga Tagbinas, Surigao del Sur. Congratulations, Ma'am Jocelyn Bernat. O yun man ang taga from Compostela, Davao de Oro, Ma'am Regina Rapista. Congratulations sa inyong duha. Parehong sakto ilang tubag. Dito nahitabo sa General Santos City o Gensan. Actually, daghan kay mo nakatama, nakahabol pa. Na-connect na nako ang Gray, na-connect po na ako ang Mariso. Pero duha lang magid atong winner ko. Sige lang, bawi lang taog mapon og sa musunod pa nga adlaw sa atong pakulo. Again, daghan kayong salamat sa iyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan og dalaygon ang Dios. Makabuhay.